ang aking, apprehension ko, ngayong gabi, ay sasaklawan ko po yung pangaral ng isang ina sa kanyang anak. Di po ba? Okay. At si Papa Jack higit na bilang isang kaibigan sa inyong anak. Okay. At gusto ko rin po maging kaibigan sa inyo. Okay. Yun po ito po gusto pong ilatag ng maayos ito. Kaya lang mami sa isang banda, kung titignan natin, malaki po ang partisipasyon ng babaeng ito sa buhay ng anak mo. Noong mga panahon po nagdadrugs yung anak mami. Gusto ko pong isipin na itong babaeng ito, malaki yung ginampan ng tungkulin para hindi nagaanong mapariwara yung anak mo. Kasi mami, naging sarado ang utak mo. Hindi mo nakita na yung anak mo adik kasi. Tama po ba? Na if not for this girl, baka mas malala yung ending ng kwento. Naniniwala po ako mami. Teka lang po. Okay. Naniniwala po ako mami na hindi mo nabigyan ng pagkakataon yung girl kasi mulat sa pulgalit ka sa kanya. Lumala na lang sa mga nagawa niya. Pero umpisa pa lang kahit walang dahilan ayaw mo na sa kanya. Tama po ba, mami? Okay. Fair po ba na magalit tayo sa isang tao nang wala siyang ginagawa sa atin? Hindi po. Kung beforehand, talagang nakita kong hindi siya karapat-dapat. Ang totoo po niyan, na siya po'y pumasok sa bahay ko, hindi ko po iniisip na siya ay hindi ko makakasundo. Iniisip ko rin po ay ang kabutihan ng aking anak. Opo. Para sabihin kong magiging katuwang ko siya sa pagiging mabuting nilalang ng aking anak. Opo. Pero ang nangyari po kasi, como siya rin po ay nagsasyabu, lalo pong napalulong ang aking anak. Kaya po ano po ang kahahantungan ng isang relasyon na siya bulang ang inumpisahan? Opo. Naintindihan ko po. Mami, ganito anak. Ipagpalagay na natin na sa buhay ng isang tao, isang mag-anak, hindi maiiwasan yung magkakaroon kayo ng gusot. Magkakabangga-bangga kayo ng opinyon at ng disposisyon sa buhay. Maaaring ang isang bagay po na katanggap-tanggap sa inyo, hindi katanggap-tanggap sa iba. At kung naalala ko po na maayos itong pinag-uusapan natin, alam ko po na marami sa mga nakaantabay ang hindi sumang-ayon sa akin. Pero katulad po ng gabi iyan hanggang sa gabing ito, pinangangatawan ako po yung sinabi ko nun. Mami, pagpalagay po natin na 7 taon, isang dekada na nakakaraan, naghiwalay sila. Nagkaroon kayo ng gusot ng babae. Tama po ba? Tama po, mami? Pero mami, dun sa nakalipas na 10 taon na yan, marami po nagbago. Marami po. Marami po nagbago, mami. Opo, dahil... Ang isa lang po na hindi nagbago, alam niyo po. Hanggang ngayon, mahal pa siya ng anak mo. Palagay ko po ay hindi na rin siya mahal. Mami, alam mo, huwag ka magagalit sa akin. Okay. Hindi na po tama kasi na ikaw magdidikta kung paano titibok ang puso ng anak mo. Alam mo, may ending po akong gusto sa kwentong ito. Ayoko po na lumipas ang panahon. Ikaw, mami, you are 62. Okay. This is painful for me to tell you, but nasa dapit hapon ka ng iyong maglalakbay. Darating po yung panahon na eto, mami, ito hinuha ko lang po ito dahil hindi ko po alam kung anong pakiramdam ng naandyan sa edad na yan. Kaya ko lang pong kausapin kayo bilang isang tao na nakatanaw ko nasaan po kayo ngayon. And I'm talking to you tonight, mami, ng buong respeto. Okay. Gusto ko bang malaman ninyo na ano man pong patunguhan ng usapang ito? Buong buo po ang respeto ko sa inyo. Kaya lang po, mami, sa nakalipas na 1 dekada na wala sa inyong buhay itong babaeng ito, nagkaroon ng sariling buhay. Ako po naniniwala ko sa hiwagan ng pag-ibig. Hindi ko po alam kung sa hiwagan ng pag-ibig na ito, mami, naranasan mo ito o sadyang madali nakahanap sa'yo ng taong mamahal at magmamahal sa'yo. Pero hindi po tayo pare-pareha sa mundo. May mga tao pong kailangan makibaka, kailangan makipaglaban, kailangan masaktan, kailangan maiwanan,
bago tuluyang makatagpo yung mamahalin. Na kailangan ng mahabang panahon po para ma-realize na sa kanya pala ako nakalaan. Maaari po, pero ang sinasabi ko po ay ganito. Sa isang dekadang nakalipas, ay marami nga pong nangyari. Opo. Unang-una, yung babae ay nakatagpo na ng isang lalaking tutugon sa kanyang mga pangangailangan, tutugon sa pangangailangan ng kanyang mga naging anak, 2 anak. Opo. Na kung iisipin niya, mabuti nang siya ay nakahiga na sa kama, aalis pa siya, pupunta pa siya sa sahig. Mami, Aha. yung bagay na yan po ay hinala natin. Hindi po natin alam kung yan talaga ang totoong nagaganap. Mami, ako po nung isang gabi nung pinapayawan ko yung anak mo, Aha. masakit po sa akin yung sinabi ko. Sinabi ko sa kanya, sa iyong anak po, si Gerald. Okay. Kung sapat ang nararamdaman mo sa kanya, gawin mo ang lahat ng paraan para may paramdam yung totoong pagmamahal na yan. Humingi nga pa ng paumanhin sa lalaki kung bakit niya nagawa itong dalawa. Diba? Hindi ko po alam kung naalala niyo ito. Aha. Pero tumatakbo sa utak ko yan, mami, Aha. Ang akin lang po, mami, sa ating buhay, kasi po ako po siguro nilalang na hindi nagpapahalaga gaano sa tumbas ng salapi, kumpara po sa estado ng emosyon ko. Mas mahalaga po sa akin na busog yung puso ko kaysa sa bulsa ko. Mami, kung 10 taon na nakakaraan at nagmamahalan pa rin sila, mahiwaga ang pag-ibig, nagtagpo sila ulit, maliman po na maiwanan ng isang pamilya, may isang lalaking luluha. Pero kahit ano pong mangyari, naniniwala pong mahiwaga ang pag-ibig. Ayoko po na sa Gerald, 32 po siya ngayon, Aha. na mag-33, 34, 35 na nagtatanong sa isip niya. Ano kaya ang buhay ko kapag naipakita kong muli sa minamahal kung mahal ko talaga siya? Papa Jack, pwede ko po bang putulin? Maaari po, mami. Kasi po ganito, ang inaano ko po dyan sa babae, tahimik na ang buhay niya sa buhay ng kanyang nakapiling na napangasawa niya. Hindi po kayo sure dyan. Hindi man po siya sure, meron na po siyang kinalingang lalaki. Mami, ako I do not promote broken families. Mabigat. Lalo naman pong mahirap na ang isang pamilya na kasal ay sisirain mo ng dahil lamang sa kalokohan mo. Last, iwi ka nga. Mami, yes, nagtaksil na sila. Nagtaksil man po sila. Nagtaksil na po sila. Kahit ano pong gawin natin, mauulit po yan. Pinalalabas nga po na mayroong anak na involved. Pero hindi po ako makapaniwala na magiging anak niya yon dahil 3.5 years nagsama sila. Ako rin po. Mami, kahit ako, sinabi ko po sa anak mo na hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na anak niya yon dahil kung siya man ay naka-score dun sa babae. Score talaga, no? Oo. 3 points! Direkta Kung siya man po ay naka-score dun sa babae, hindi po nangangahulugan na kanya po yung nabuo. Agree. Dahil yung asawa ng babae, kasama niya na hindi po pwede po, na hindi naman din po i-score yung kanyang tunay na asawa. Scorean po talaga yan. Ako na po ay practical na sinasabi ko sa inyo at ako'y direkta na rin kong magsalita. Dahil ang inaano ko nga po, wala pong katutunguhang mabuti kung sila po ay magpapatuloy sa alam ninyong mali. Mali na nga po yon. Paano po ang kinabukasan ng mga anak niya? Yung mga batang yon. Dahil po tinatakot niya yung anak ko at sinasabi niya na ipamimigay niya yung dinadala niya. Paano ka nakakasiguro isang ina na ipamimigay mo yung sarili mong anak para lamang sa kaprisyong sex? Isipin nyo. Sige, mami, nakikinig po ako sa inyo. Hindi ako naniniwala na pagmamahal ang nag-aano dyan dahil ang naaano ko po dyan ay pera lang. Wala siyang sandigan ng kanyang pangangailangan, lalo't yung mga anak niya nagkakasakit. Wala naman siyang hanap buhay, magulang niya wala ring hanap buhay. Kumbaga, ako naman po hindi ko minamaliit, isang kahig, isang tukarin po. Dahil kilala ko na po silang lahat. Ngayon, ako naman po, nagtahimik na for 10 years na nagkahiwalay sila. Wala po silang
naging communication kung hindi lately lang po nang namatay ang lola. Masasabi niyo po ba na nagbalik ang pagmamahal dahil lamang doon? At bakit naman po siya pumayag na sandaling oras ay binaba niya ang kanyang panty para lamang dyan? Hindi po ba nararapat na ituwid niya ang kanyang landas at iano niya sa kanyang magulang katulad ng pinag-usapan namin noon sa barangay na hindi na siya muli pang makikisama pa sa anak ko? Hindi na. Pero ano nangyari? Ayan, bumabalik siya. Para bang ang nakikita ko ay ginagatasan niya ang aking anak. So, wala naman pong ikakaya dahil motor man po na binili ng aking anak ay hindi po kayang bayaran, sa umpisa lang po magaling ng panghulog. Paano po niya kukunin ang babae na hindi niya kayang buhayin at sa akin hindi niya isisipsik? Ako rin po ba ang dapat magpasa nun? For 3.5 years, pinasang ko na sila. Ngayon, eto na naman kung sakalit kukunin niya, papasanin ko na naman. Kaya ang sabi ko po sa aking anak, kung sakasakali at kukunin niya ang babaeng yun at ipapasok niya sa aming bahay, hindi na pwede silang pumasok dito sa aking bahay. Mami, dahil kabusitan ang dinala sa akin. Magsabi ka pagtapos ka na po. Opo, sige po. Sige, makikinig po ako sa inyo. Habang ako po'y nagninilay-nilay sa... Mabuti nga po. Sige po. Ngayon po, tapusin niyo po yung nais niyo sabihin sa akin. Ang pong anak, tama ang sinasabi niyo. May sariling pag-iisip ang aking anak. Kaya lang po, ako po hindi nagkulang ng paliwanag at pangangaral sa aking anak. Na kaya lang kung minsan, may mga dating sa kanya na siguro yung epekto pa ng mga drugs nung araw, ay ganun pa rin pa. Parang pabigla-bigla siya ng salita. Minsan pinagpapasensyahan ko. Minsan ako'y namumura niya ng hindi tama. Na hindi tamang ibukas niya para sa isang anak, sa isang magulang. Pagpapasensya ng isang magulang. Pero, kung sakasakali at ganyan pa ang mangyayari, napipilitin niyang kunin pa, agawin pa niya dun sa isang lalaking nagpakahirap na, nabuhayin at kalingain yung babaeng yun. Tama ka po dyan sa bagay na yan. Para lamang dun sa kanilang sabihing pagmamahal. Pagmamahal pa po bang mangyayari kung sakalit kumakalam na ang kanilang bituka, wala na silang makain? Pagmamahal pa rin po ba mangyayari kaya doon? Pagmamahal po yun. Aywan ko po. Kung pagmamahal pa rin po yun, kung wala na silang makain, ano po ba ang gagawin nila? Ako rin po ang tatakbuhan nila. Siyempre, magulang, hindi matitiis ang anak. Tama. Pero sa ginawa po ng babaeng yan sa akin, before na siya'y umalis, na ako'y pinagsabihan niya ng hindi tama, forever, ganun ang tingin niya sa akin, ganun din ang tingin ko sa kanya. Hindi na mababago yun, kahit ano pa ang gawin niya. Ang aking anak po, mahal ko. Kaya itinutuwid ko pong lahat kung ano man po ang mali. Kahit na po maubos ang pera ko, maituwid ko lang siya at mailagay ko siya sa pedestal ng kabutihan. Na maibibigay ko sa kanya ang magandang bukas. Maituwid ko ang landas sa kanyang tinatahak. Mabuhay po kayo. Pero na po, nagkakaroon po siyang nagugustuhang mga babae. Puro mga menor de edad po. Minsan po ay may anak. At nako, fresh. At minsan po naman ay dadalhin niya rito sa aming bahay. Nagiging parang motel ang aking bahay. Nako, magkano po ang rate, mami? Ay, hindi ko nga po alam. Hindi ko nga po alam dyan sa, tawag dyan sa, yung court, ano ba yan? Dyan sa Pasig, kung magkano na ang kanilang rate. Hindi ko po alam kung ang rate sa Pasig, mami. Taga Pasay ho ako. Pasay kayo. Opo. I'm sorry to say. Sige po. Okay na po ba? Ay, ngayon po, ang gusto ko nga pong mangyari, hindi ako sang-ayon. Alam kong maganda ang payo niyo, napakinggan ko ang payo ninyo sa kanya. Na kung sisirain pa niya yung buhay na magandang ipinagkaloob, nakuha niya dun sa asawa niya para dun sa babae. Hindi ho ba napaka-sama na ng buhay na yon? Para dun sa babae, sa sandali lang na panahon, binaba na naman niya ang kanyang panty. What more? Kung sila'y magkasama, hindi po ba gagawin niya pong muli yun sa aking anak? Iniwanan niya minsan ang aking anak at nagmantigas siya, hindi na siya makikisama sa aking anak. Sige po.
Tapos na po ba kayo? Opo.